Hello at maligayang pagbabalik sa ating programang Relax, si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. Ito po si JM at ngayon ay ang espesyal na pagtatanghal sapagkat ito ay kapistahan ni San Blas, Obispo at Martir. Pakinggan natin ang mga pagbasa ngayong araw na ito ng Lunes ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at ang pagunta kay San Blas, Obispo at Martir. Ang ating unang pagpapahayag ay hango sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 11, talata 32 hanggang 40. Muli, ang ating unang pagpapahayag ay ayon sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 11, talata 32 hanggang 40. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para sa salaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila sa mga karian, gumawa ng matuwid, at nagkamit na may pinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nangangalin na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y may hina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibanilig sa mga babae ang kanilang mapatay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo na mas mabuting buhay. Meron namang nilibak at hinagupit. At meron ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing at dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila'y kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan para sa araw na ito o para sa gabing ito sa kapistahan ni San Blas ay magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Pakiulit po, magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilas-gilas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangatiwala sa iyong pagmamahal. Tugon,
Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika na masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Tugon, magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang Poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Tugon, magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit tiniling mo yaong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Tugon, magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang Poon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iningatan, ngunit ang palaloy pinarusahan. Tugon, magpakatatag at tanang may tiwala sa may kapal. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Ngayon ay pakinggan natin ang ebanghelyo para sa gabing ito sa kapisahan ni San Blas, at ito ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 5, talata 1 hanggang 20. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumating sina Jesus at mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya magapos na matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang gangaw, ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natatanawan na siya ni si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at napatira pa sa harapan niya at sumigaw na malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos niya si Jesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kaming. Tugon niya. At maigpit nilang pinakiusap kay Jesus na wag silang palayasin sa lupang iyon. Noon naman sa libisang bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nang makaawa kay Jesus ang masamang espiritu ng wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo sa pampang na lawa
nahulog sa tubig at nalunod. Nagtakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan, sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit, at matino na ang isip. At sila'y natakot. Sinalaysay sa kanila ang mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't pinamanhig nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at pinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang bilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, mga kapwa kong relaxers, atin na narinig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay pakinggan natin ang pagninilay. Nasaksihan mo na ba ang isang taong inalihan ng masamang espiritu? Ano ang naging reaction mo? Sinabi ni Jesus sa lalaking pinalaya sa masamang espiritu, umuwi ka na sa iyong mga kamag-anak at ipahayag sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at ang pagkahabag niya sa iyo. Ang tanong, paano mo mapapatunayan na naghahari sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Mapapatin natin na naghahari sa ating Espiritu ng Diyos kung kaputihan at kagandang loob na nagmula sa Diyos ang ating ginagawa at sinasabuhay sa araw-araw. Tayo ang templo ng Espiritu Santo, kaya dapat siyang maghari at gumabay para masunod ang aral at kalooban ng Diyos. Hindi lamang ang sinasaniba ng masamang espiritu ang pinapalaya ng kapangyarihan ng Diyos sa tulong ng mga pari. Pagagalingin at alisin ni Jesus ang masamang espiritu kung patuloy na lalapit at hihingi ng kanyang awa kasabay ang pagsisi, pagbabalik loob o pagsisisi, pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ngayon ay pakinggan natin ang kwento ni San Blas para sa araw na ito. Kilala siya ng may mga karamdaman sa lalamunan dahil siyang patron saint laban sa mga sakit tulad ng laryngitis, pharyngitis, sore throat, vocal cord polyps, at kahit na throat cancer. Siya, San Blas, isang obispong naging sikat na tagapagdasal ng mga taong may sakit. Hindi masyado marami ang alam tungkol sa buhay ni San Blas at karamihan sa nakarating sa atin na impormasyon ay mula sa mga popular na kwento tungkol sa kanyang mga milagro at mapaghimalang pagkilos sa buhay ng mga debosyon sa kanya. Si San Blas, ang dating obispo ng Sebasti sa Armenia, isa sa mga unang bansang yumakap
sa pananampalatayang Kristiyano. Ang bansang ito din ang nakilala sa sobrang paghihirap na dinalas ng mga tao nang dahil sa pagtatanggol sa kanilang pananampalataya. Ang mga Armenian ay matatag na mga Kristiyano na may mahabang tradisyon na pagiging martir o mga saksi sa pagmamahal nila sa Panginoon Jesus at sa simbahan. May kakaibang uri ng pagsamba at buhay debosyon ang mga Armenian at ito ay kinilalang isang uri ng kayamanan ng simbahan na dapat pangalagaan at panatilihin. Si San Blas ang kaisa-isang kinatawan ng Armenia sa ating kalendaryo ng mga santo, kaya naman talagang nangibabaw siya at dapat makilala. Ayon sa mga kwento, noong panahon ng pagtuligsa sa mga Kristiyano sa ilalim ni Licinius mula taong 320 hanggang 324, ikinulong ng gobernador ng Cappadocia si San Blas sa labas ng Sebaste. Habang nakakulong, ang mga mababagis na hayop ay nagtungo sa banal na obispo upang mapagamot kapag sila ay may mga kapansanan. Mas kilala din ang kwento tungkol sa isang nanay na nagdala kay San Blas ng kanyang anak na nakalulon at hindi makahinga dahil sa isang tinik ng isda na nakabaon sa lalamunan ng bata. Sa pamamagitan ng isang taimtim na dasal at sa tanda ng krus, ang bata ay gumaling at naligtas sa posibleng kamatayan tulad ng choking. Dito nagsimula ang kasikatan niya bilang patron laban sa mga sakit ng lalamunan. Pero huwag nating kalilimutan na higit pa sa mga himala, ang tunay na kaluwalhatian ni San Blas ay ang kanyang pagiging martir. Isang taong nagbigay patunay sa kanyang pag-ibig sa Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Pinapatay si San Blas sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo noong taong 316. Nagsimulang ipagdiwang ang kanyang alaala sa buong simbahan. Naalala ba ninyo na tuwing ikatlo ng Pebrero ay may espesyal na hiling na ginagawa ang mga simbahan? Ang 2 kandila na binasbasan sa ikalawa ng Pebrero, kapistahan ng paghahandog sa batang si Jesus sa templo ng Jerusalem at kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria ay tinatali sa korteng X. Pagkatapos, ito ay nilalagay sa lalamunan ng mga nagsisimba at dinadasalan ng pari upang malayo sa karamdaman ng lalamunan at ibabang sakit ng mga mananampalataya. Bukod sa mga himala ni San Blas, magandang paalala sa atin na patuloy pa rin ang paghihirap ng maraming Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Isipin natin ay ipagdasal ang mga Kristiyano sa mga bansa kung saan sila ay pinapatay, pinahihirapan, o tinatratong hindi mabuti dahil sa sila ay tagasunod ni Kristo, lalo na sa Middle East, sa Africa, sa Asia, at sa Europa. Ipagdasal natin sila at sikaping tulungan kung may paraan na magagawa natin ito. Tulad nila, palagaan natin sana na tayo ay Katolikong Kristiyano sa mundong ito. At yan ang buhay ni San Blas. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, salamat sa Espiritu Santo na iyong pinagkaloob at nananahan sa amin.
upang kami ay mamuhay na may kabanalan. Amen. San Blas, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Andyan po nagtatapos ang ika-24 na pagtatanghal ng Relax. Si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. Ito po si JM na laging nagpapaalala na mababating natin na naghahay sa atin ng Espiritu ng Diyos kung kabutihan at kagandang loob na nagmula sa Diyos ang ating ginagawa at isinasabuhay sa araw-araw. God bless.